Bigat na bigat kadadayo amin. Bago ko po sisimulan ng aking talumpati, nais ko pong magpakilala. Ako nga po si Gerson Arenzana. Matanong ko lang po, kinakain niyo po bang tisi ng hirap habang ang mga politikong mga kurakot ay nagpapakasarap sa mga ninakaw nilang simpak-limpak na salapi? Hindi ligid sa ating kalaman na mahirap ang maging isang mahirap. Lalong-lalo na ang paglusong sa baha para makapasok sa trabaho o paaralan. At mga magsasakang kumakayod ngunit nalulugi dahil sa di tamang presyo ng mga ani. Nakakapagod, napakahirap, ngunit anong magagawa nila kung ikaw ay isang mamamayan na niloloko at hinanakawan? Minsan, mapapatanong na lang ako sa aking sarili. Masaya ba sila pag nakikita nilang naghihirap ang mga tao? Kinakaya ba nilang lunukin ang mga pagkain nilang galing sa nakaw? Wala ba silang awa? Kailan ba magkakaroon ng hustisya para sa mga biktima ng baha? Marami sa atin ang gusto ng sumuko, tama. Ngunit nandito pa rin tayo at lumalaban. Lumalaban sa hamon ng buhay dahil ang ating laban na hindi lamang tungkol sa ating sarili, kundi para sa hustisya ng ating bayan na inagrabyado at ninakawan. Sa ating bayan, alam kong puno ito ng likas na yaman, ngunit wala itong silbi dahil sa mga politikong sakim sa kayamanan. Okay lang sa kanila na maghirap ang mga tao. Okay lang sa kanila na maghirap ang buong Pilipinas. Ang tanong, okay lang ba sa atin ang mga iyon? Papayag ba tayong mga mamamayan? Nananawagan ako sa ating pamahalaan maging transparent at accountable sa paggamit ng pondo para sa flood control project. Siguraduhin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa tamang proyekto at hindi sa bulsa ng mga korap na opisyal. Sabi nga sa Hebreo chapter 13 verse 5, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi, maging kontento. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Magkaisa tayo, maging mapagmatsyag at huwag matakot magsalita laban sa korupsyon. Sama-sama nating bantayan ang mga proyekto ng pamahalaan. Siguraduhin na ito ay maisasagawa ng tapat at mahusay.